Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ang kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ang pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang mga gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Narito na naman tayo sa kaorasang ito para ibahagi ang tungkol sa magandang balita ng kaharian ng Diyos. Pero bago pa man lahat, nais po muna naming magpasalamat at hingiin ang dakilang gabay ng aming mahal na Supremo, ang aming dakilang guro na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos. Walang iba, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riam Bonanza. Ganon din sa ating mga mahal na reyna at sa ating namuno ngayon sa kaharian ng Diyos sa katauhan ni mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonanza, na siyang Chairman President ng The Kingdom of God at Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Ganon din kay King Adolfo Riam Bonanza, ang ating Chairman President sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa sa First Royal Family, sa aking mga kasamahan na mga Board of Directors, ang 12 disciples ng ating dakilang guro, mahalaring Philemon Ondoc Riam Bonanza, mula Region 1 hanggang Region 12, ang ating mga regional officers, kasama ang NCR at Caraga Region at Region 13. Ang lahat ng mga provincial leaders, lahat ng mga municipal and city leaders, down to barangay leaders, sa lahat ng kasapi ng The Kingdom of God, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga hiwaga ng Diyos na matagal nang itinago ng Diyos buhat ng si Adam ay nagkasala noong unang panahon habang ang Diyos ay nagpahinga sa ika-7 milenyo sa first week of God. Ngayon, ang kasalukuyan natin na panahon ay nandito na tayo sa pang-7 milenyo sa second week of God, at natapos na ang 2,000 taon sa paghihintay, at tayo'y narito na sa ika-3,000 taon, sa pangatlong araw na paghahari
ng Kristo sa kaharian ng Diyos. Kaya mapalad po tayo sa ating panahon ngayon sapagkat ang mga hiwaga ng Diyos ay naipahayag ng lantad sa kaniyang mga pinili, sa kaniyang mga lingkod, at sa kaniyang mga banal, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas, na ito yung bansang pinili ng Diyos buhat pa na naitatag ang sanglibutan. Kaya ang istorya o sintro ng kaganapan ngayon ayon sa plano ng Diyos ay dito po sa bansang Pilipinas. Sapagkat ito yung bansa na hinula o nakahula sa banal na kasulatan na magiging panglimang bansa na maghahari sa buong mundo. Saan ba natin kinuha na bakit panglimang bansa ang Pilipinas na maghahari sa buong mundo? Yan po ay sa propesya na pinagkaloob ng Diyos doon kay Propeta Daniel na sa pamamagitan ng panaginip ay nakita na po ito ni Hari Nabucodonosor sa bansang Babylonia na inisalarawan ang istorya ng kaharian ng Diyos sa isang larawan na nabahagi sa 5. Una ay yung head of gold. Yan po ang kaharian ng Babylonia sa panahon ni Hari Nabucodonosor mula 606 BC hanggang 538 BC. Yan ang una. Ang pangalawa, breast and arms of silver. Yan po ang bansa sa Medes at Persia. Ito yung tinawag na Medo-Persia sa pamamagitan ni Dario at ni Zero. Ngunit ang sugo o pinahiran ng langis na hari ay si Zero na nag-umpisa sa taong 538 BC at ang paghahari sa pangalawang bansa, ikalawang kaharian ayon sa panukala ng Diyos sa loob ng 207 years. Mula 538 BC hanggang 331 BC. Ang pangatlong bahagi sa larawan ay yung Belly of Brass. Yan ang sumasagisag sa bansang Grisya sa pamamagitan ni Alexander the Great, umpisa sa taong 331 BC hanggang 168 BC. Sa loob ng 163 years, naging haring bansa ang Grisya. Ang pang-apat na bahagi ay Legs of Iron. Ito po yung bansa sa Roma na sa pamamagitan ng mga Caesars ay naghari ang Roma sa buong mundo sa loob ng 644 years mula sa taong 168 BC hanggang sa taong 476 AD. At sa taong 476 AD ay nawala ang kaharian ng Roma. Kaya ang panukala ng Diyos na ayon din sa kaniyang kaloob na propesya doon kay Daniel ng pagsasabi, in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms
and it shall stand forever, na ang Diyos sa langit ay magtayo ng isang kaharian, kaharian na walang hanggan. Ngayon, ang katanungan ay saan niyan itatayo? Itatayo niya yan doon sa panglimang bahagi sa larawan. Yung fifth part of iron with part of clay na sumasagisag sa dalawang bansa na nadiskubre ayon din sa plano ng Diyos. Walang ibang bansa sa buong daigdig na dalawang bansa lamang ang naitala sa kasaysayan, na ang gumanap nito ay ang bansang Espanya. Hindi po natin mabasa sa kasaysayan o sa mga talaan ng mga nakaraan na 3 bansa ang nadiskubre ng bansang Espanya. 2 lang. Una, ang bansang Amerika na nadiskubre noong October 12, year 1492 sa pamamagitan ni Christopher Columbus. So yan po ang nakatagong bansa ni Esau o Edom, ang bansang Amerika. At ang pangalawang bansa ay nadiskubre noong March 16, 1521 sa pamamagitan ni Ferdinand Magellan. At yan po ang bansang Pilipinas na nakatago na bansa ni Israel na siyang si Jacob. Kaya ang istorya ng kaharian ng Diyos sa dalawang bansa na diskubre ay pinagkaloob sa bansang Pilipinas sapagkat ito yung bansa ni Israel o bansa ni Jacob. Bansang pinili. Kaya sa dalawang mga bansa, Amerika at bansang Pilipinas, hindi mo makikita ang katibayan na ang bansang Amerika ay mayroong lupang pangako. Walang ibang mayroong lupang pangako ang bansang Pilipinas ayon sa sinabi at patutuo bilang pagbigay testimonya nang dumating ang ating dakilang ama, ang ating pambansang bayani, walang iba si Dr. Jose Protasio Rizal. Dumating siya sa dapitan noong July 17, 1892 sa alas 7 ng gabi at kanyang sinabi bilang pangatlong saksi sa daigdig. Kanyang sinabi o sinaksihan na Mindanao is the land of promise. Na nasa Mindanao ang lupang pangako. So, bakit sinaksihan niya na ang kaharian ng Diyos o ang lupang pangako? Sapagkat sa lupang pangako, diyan mag-umpisa ang istorya ng kaharian ng Diyos tulad noon. Sapagkat ang diwa ng lupang pangako, mga kapatid, ay wala na po doon sa Middle East, sa bansang Israel. Para maintindihan po natin, ang istorya ng kaharian ng Diyos ay nag-umpisa sa buhay ni Jacob na siyang isinilang sa negative 73 sa Millennium 2 o pangalawang milenyo sa second week of God. Sapagkat ang mga bagay na ukol sa kaharian ng Diyos, na ukol sa pag-establish ng dibino gobyerno ng Diyos, ay mag-umpisa sa buhay ni Jacob, na binago ang kanyang pangalan sa pangalang Israel. Kaya ganun po kahalaga ang buhay ni Israel sa panukala ng Diyos. Sa kaniyang mga covenant,
na pinagkaloob, unang-una doon kay Abraham, pangalawa kay Isaac hanggang ni Jacob. Ang istorya po niyan ay lupang pangako. Kaya sentro sa kaharian ng Diyos ang lupang pangako. Walang pagkakaiba noon maging sa kapanahunan natin ngayon na ang sentro sa kaharian ng Diyos ay ang lupang pangako. Na sa lupang pangako, mga kapatid, kung susuriin po natin, ano ang misteryo na nakatago sa lupang pangako? At ano yung tinago din ng Diyos? Kung balikan natin ang kauna-unahang istorya sa sanglibutan na doon sa isla na napalibutan ng dalawang ilog, Tigris at Euphrates, ang tawag doon ay Mesopotamia, at sa loob ng Mesopotamia ay nandoon ang unang tahanan ng Diyos na tinawag niyang paraiso o Eden. Doon sana itatag ng Diyos ang kaharian na pamumunuan ng kaniyang sugo at ang unang sugo bilang anak ng Diyos, na ang Diyos na Espiritu, na Diyos na Berbo ay nagkatawang tao. Sino ba ang unang tao na siyang katawan ng Berbo, katawan ng Espiritu ng Diyos? Yung unang sugo sa sanglibutan ay si Adam. Doon po yan naganap sa Mesopotamia. Na lumipas ang mga panahon, naging bansang Babylonia. At ayon sa kasulatan na mawawala yung Babylonia, kaya sa kasulukuyan hindi na tinatawag na Babylonia. Ang bansa na yan ay ang bansang Iraq. Wala na doon ang istorya ng Diyos. Ngunit doon nag-umpisa na yung pagtatag sana ng kaharian ng Diyos sa unang tahanan ng Diyos dito sa mundo, doon sa Mesopotamia, nang nagkasala si Adam ay tinago ng Diyos ang kanyang mga panukala. Paano ito naitago ng Diyos? Sa kaalaman ng tao. Hindi na alam ni Adam kung ano ang mga pangyayari sa mga darating na panahon sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang concern lang ay kung paano mabuhay sa daigdig. Kaya ganyan ang naging priority sa tao historically, na hinanap na natin yung mga bagay kung paano tayo mabuhay. Hindi na hinanap ng tao kung ano yung mga panukala o plano ng Diyos para sa buhay ng tao. Hindi na alam ni Adam kung ano ang mga bagay, lalong-lalo na sa istorya ng kaharian ng Diyos. Kaya noon, naghintay ang Diyos ng 20 generations hanggang sa panahon ni Abraham, na ang plano ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham ay nilipat ng Diyos. Yun ang unang paglipat ng kaniyang istorya, na hindi na doon sa lumang Mesopotamia, sapagkat ang kabanalan ng Mesopotamia ay nadungisan na ng kasalanan ng tao. Lalong-lalo na yung pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Kaya nawala ang pagkabanal ng unang lugar na tinirahan ng Diyos. Yung tinirahan ng unang royal family
sapagkat ang pamilya na pipiliin ng Diyos, mga kapatid, para sa kaniyang panukala, lalong-lalo na sa panukalang pagtatag ng kaharian ng Diyos, ay pamilya na tawaging royal, sapagkat diyan mag-umpisa yung istorya sa daigdig. So, ang unang royal family, nakatago na royal family, ay ang pamilya ni Adam. Kaya yung lineage ni Christ mula kay Adam ay true salinlahi. Mula kay Adam, ang Espiritu ng Diyos ay pumasok na naman doon kay Seth, doon kay Enos, hanggang kay Noah, pang 10th generation. Mula kay Noah, binago ang daigdig sa pamamagitan ng paglinis, at ang tatlong mga anak ni Noah na si Sem, si Ham at si Hapet, yun ang naging mga ama sa buong mundo. Doon nag-umpisa yung pagkahati-hati ng mga bansa. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang lingwahe dahil sa istorya sa Babil. Yung Babil, yun po ang naging bansang Babylonia. Nasa tatlong lahi, kay Sem, ni Ham at ni Hapet, isa lang din ang pinili ng Diyos sa lahi ni Sem. Ibig sabihin, pag ang Diyos ay magpili ng pamilya, yung head of the family, na after kay Noah doon kay Sem, si Sem ay naging katawan, tinago na katawan, lihim na katawan na pinasukan ng banal na Espiritu ng Diyos para yung lineage ng hari o lineage ng Kristo ay hindi mawawala sa daigdig, ngunit sa pamamagitan ng lihim na mga pamilya. Kaya mapalad ang pamilya na pinili ng Diyos, na doon sa kanila ipapasok ang lineage na maging sugo sa bawat panahon. Kaya mula na naman kay Sem hanggang doon kay Abraham. Kaya sa pang 20 generation, sa panahon ni Abraham, doon na ang covenant, yung tipan ng Diyos na mamanahin ni Abraham ang isang lupain na pinangako ng Diyos. Diyos ang nangako kay Abraham habang si Abraham ay nandoon pa sa Mesopotamia, doon sa lugar na tinawag na Ur sa Mesopotamia. Na Abraham, sabi ng Diyos, pumunta ka sa lupain na pinangako ko sa iyo. Kaya hindi nagtagal, pinuntahan yun ni Abraham, napakalayo mula sa Mesopotamia. Yung Kanaan na tinirahan ni Isaac, tinirahan unang-una ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob hanggang sa mga lahi ni Jacob, mga lahi ni Israel, mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa loob ng 430 years, nakabalik sila doon sa lupang pangako. Ang purpose ng Diyos para sila ay magiging isang bansa, isang bayan na pinili ng Diyos para sa pagtatag ng kanyang kaharian. Ayon sa propesiya ni Isaias, ganun din sa propesiya ni Jeremias, na isang bansa na diyan itatag ang kaharian ng Diyos. Natupad po ito, sapagkat ang pangako ng Diyos doon kay Jacob na magmula sa kanya ang mga hari sa kaharian ng Diyos. Hindi yung kaharian na pantao, yung kaharian ng Diyos na ang mamuno
sa kaharian, mga kapatid, ay hindi po basta-basta. Pag hindi po pinili ng Diyos, hindi po yan makapamuno sa kaharian. Sapagkat Diyos ang magpili sa anumang paraan na Kanyang ipanukala ayon sa pagbigay niya doon sa mga propeta na mayroong magiging saksi sa tao na pinili ng Diyos na pinahiran ng langis, na ang purpose sa pagpahid o pinahiran ng langis ay upang maging hari. So yan po ang pinakamataas na uri ng pinahiran ng langis, yung maging hari sa kaharian ng Diyos tulad noon. Kasi bago pa nabuo ang kaharian, may mga sugo ang Diyos. Pinahiran din ng langis tulad ng isang propeta na pinahiran ng langis. Tulad ng isang saserdote na pinahiran ng langis. Hanggang sa lumabas ang sugo sa ibabaw ng mga sugo, yan po ang hari na pinahiran ng langis. At natupad po yun doon sa bansang Israel. Unang-unang pinahiran ng langis ay si Hari Saul. Kaya pinagkaloob doon sa kanya ang sukat ng panahon na mamuno sa loob ng 40 years. So ngayon, after 40 years ay may sumunod na hari para tuloy-tuloy ang istorya ng kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel. Doon sa lupang pangako na doon ang naging tahanan ng Diyos. At ang naging saksi na ang lupang pangako ay tahanan ng Diyos, doon ang bahay ng Diyos, walang iba kundi si Jacob o Israel, ang kauna-unahang saksi. Sapagkat ang buong daigdig ay meron lamang itong mga 4 na saksi. Ano bang saksihan? Yung tirahan ng Diyos, yung Jerusalem, yung banal na syudad. So yan ang saksihan na mayroong 4 na mga saksi ang magpapatunay kung nasaan na ang tirahan ng Diyos. So saan ang Diyos nakatira? Yung wala po doon sa gitna ng mga bituin, yung sa space, wala po doon ang Diyos. Dito po siya bumaba sa daigdig na kanyang ginawa. Kaya nga pinarami niya ang mga tao para siya din ay magkatawang tao. Nagkaroon ng debate na ang Diyos ay hindi tao, pero pwede siya magkatawang tao. Anyong tao ang Diyos, hindi siya anyong hayop. Kaya ginawa niya yung tao according to His own image and likeness. Kung titingnan natin kung anong hitsura ng Diyos, hindi po yan baka, hindi po yan hayop, o ano paman. Yan po ay kawangis. Ang kanyang kawangis ay tao. Ang kawangis ng tao ay Diyos, kaya ang Diyos ay naging tao. Yung berbo ay nagkatawang tao. Paano ba siya magkatawang tao? Siyempre, ang Diyos, Espiritu, walang laman, walang buto, kaya papasok siya sa tao. Kaya yung tao na kanyang papasukan, ang tawag dyan, the chosen one. Kaya mapalad ang tao na papasukan ng Diyos. Pero kanya ding sinabi, na hindi nyo ba nabasa na kayo'y mga Diyos? Ibig sabihin, lahat ng mga tao ay mga Diyos. Hindi lang capital letter D, small letter D. We are gods. Tayo'y mga Diyos. Ngunit sa lahat ng mga Diyos, mayroong isang lamang doon
yung pinaka-Diyos sa lahat ng mga Diyos, God of all gods. Yun po ang katawan ng tao na papasukan ng Espiritu ng Diyos. Tayo, meron tayong Espiritu mula sa Diyos, 7 spirits. Na yung 6, yung 5 ay senses. 5 senses, pang-6 yung blood, which is the life, the flesh. At ang pang-7 ay ang brain. Diyan papasok yung kaalaman ng Diyos. Yung highest form of spirit ay yung pang-7. Kaya yung tao na papasukan ng banal na Espiritu ng Diyos, taglay niya ang wisdom ng Diyos sa iba't ibang mga larangan. Kasi ang tao, pagpapasukan ng banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid, mayroong kanya-kanyang taglay. Tulad ni Haring David na pinasukan ng banal na Espiritu ng Diyos, na puno ng kapangyarihan na dumating sa kanya, na siya ay mayroong taglay, siya ay naging isang taong makapangyarihan sa digmaan. David became a God of war. Siya yung tunay na God of war. Diyos ng digmaan, sapagkat nakasulat na ang Diyos ay lalabas na isang taong mandirigma. Eh sino yan? Kung titingnan natin sa istorya ng daigdig, si Haring David po yan. Kaya ganyan ang kanyang taglay, na siya yung chosen one sa kaharian ng Diyos noon. Kaya ang kalagayan din, mga kapatid, ng istorya ng kaharian noon ay meron itong pattern. Ano ang pattern? From a father to a son. Kaya nga, sa panahon ni Haring Saul, ang successor sana ni Haring Saul ay ang kanyang anak na si Jonathan, yung matalik na kaibigan ni Haring David. Kasi yun naman sana ang maging sunod na hari. Yanong ginawa ng Diyos. Pinatay si Saul, napatay si Saul sa digmaan kasama ang kaniyang mga anak. Yung tagapagmana ng kaharian sana si Jonathan. Kaya nailipat doon kay Haring David sa panukala din ng Diyos. Mula kay Haring David, na siyang kauna-unahang lahi ni Juda, the first king sa mga Hudyo, na siyang lahi din ni Kristo, ayon sa basbas ni Jacob doon sa kanyang 12 anak, na ang Kristo ay hindi hihiwalay doon sa Juda. Kaya natupad po yon, na from a father to a son. Kaya si Jesus Christ, kahit siya po ay lalang ng espiritu, wala siyang biological father, nasunod pa rin yung pattern na from a father to a son. Kaya tinawag si Jesus na anak ni David. Kaya nagkaroon ng pagtatalo noon, argumento kung paano naging anak si Jesus ni David. Kaya tinawag siya ng mga Hudyo na anak ni David. Sapagkat yun po ang pattern na ang maghahari sa kaharian ng Diyos noon ay anak ni David. Now from a father to a son. Kaya mga lahi ni Haring David, kanyang mga anak. Doon kay Solomon, anak ni David. Pagkatapos ni Solomon, doon naman kay Roboam, anak din ni Solomon. Hanggang doon ni Sidikiyas, mga lahi ni David, hanggang sa panahon ni Jesus Christ, sapagkat si Jose at si Maria ay kapwa mga lahi ni David. Kaya tinagurian siyang anak ni David, na siyang mag-revive sana sa panggobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos doon sa Jerusalem.
Kaya sa panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, ang kalagayan ng Israel ay under na ng Roma, yung pang-apat na bansa na naghahari sa buong mundo. Ngayon, hindi man destiny na ang Diyos ay mananatiling luwalhatiin doon sa Middle East sa bansang Israel. Bago pa man isinilang ang ating Panginoong Hesukristo sa Bethlehem, sa bansang Israel, sa bayan ng Huda, ay meron na pong propesya na ang Diyos sa Israel ay ipaluwalhati sa malayong silangan, Far East, sa mga pulo ng dagat. Ngayon, yung propesya na yan ay talagang ginampanan ni Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagkuha niya sa kapangyarihan ng kaharian ng Diyos na wala na doon sa Jerusalem. Kaya pinatigas ng Diyos ang mga Hudyo na naghihintay sana sila ng isang hari, ngunit nang nasa harapan nila, nangaral sa kaharian ng Diyos, hindi nila maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng mga pangaral ni Kristo tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ay sa pamamagitan ng mga talinghaga, hindi nila maintindihan. Tinago ni Kristo ang istorya, ang kahulugan, kung ano ang naging kalagayan ng kaharian ng Diyos sa kanilang panahon. Para sana nila maintindihan na siya na yung hari na kanilang hinihintay, ngunit pinatigas ng Diyos ang kanilang isipan, ang kanilang puso. Hindi natin masisi ang mga tao roon na kanilang itakwil ang hari sa Israel sa katauhan ni Jesus para matupad na ang Diyos ay ipaluwalhati sa silanganan sa mga pulo ng dagat para matupad din ang panukala ng Diyos na yung panglimang bansa na nakatagong bansa ni Israel ay diyan ibibigay, diyan itatayo ang kaniyang kaharian na magpakailan-kailanman. Kaya sinabi ni Kristo sa mga tao roon, sabi niya, "Did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected became the head of the corner? This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you." Yan ang sinabi ni Kristo. "Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you, from the people of Jerusalem." Yan. "And given to a nation, bringing forth the fruits thereof." Yung bansa na binigyan ni Kristo, yan ang panglimang bansa. Wala nang pang-anim. Yan ang kahuli-hulihang bansa na pagtayuan ng kaharian ng Diyos. Yan ang panglibang bansa na maging haring bansa sa buong mundo. Walang ibang pinatunayan na bansa. At ang nagpatunay na ang bansa na ito na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos, walang iba sa katauhan ng aming dakilang guro, ang aming supremo, na siyang nagtatag sa kaharian ng Diyos para matupad ang hula. Kasi kung walang sugo, hindi matupad yung hula ng Diyos. Saan pa galing yung hula? Diyos. Kaya pinahula niya doon sa kanyang mga propeta. Inutusan niya na sabihin niyo ito, isulat niyo ang mga bagay na ito na mangyayari sa darating na panahon. In fact, sa our
time sa ating panahon ngayon ay naganap na po ito. Na ang Diyos sa langit ay magtatag ng isang kaharian. Kaya pinapangaral na po namin na itatag na po ang kaharian ng Diyos na handang papasukan sa mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Kaya hanapin natin ang katuwiran ng Diyos. Bago natin makita ang katuwiran ng Diyos, kailangan mahanap muna natin una sa lahat ang kaharian ng Diyos. Kaya may katanungan, nasaan ang kaharian ng Diyos? Iba't-iba't ang sagot ng mga tao. Nasa puso ng tao. Yung iba naman, nandoon sa kalawakan. Pag tao ang sasagot, mga kapatid, sa bagay ng Diyos, hindi po yan tumpak. Sinabi ni Kristo para hindi na tayo malilito, Panginoon, nasaan ang kaharian ng Diyos? Si Kristo mismo ang tatanungin natin. Ang sagot, nasa kasulatan sa Matthew chapter 21 verse 42 to 43 na ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa isang bansa. Bakit hindi natin yan tatanggapin? Kung kami ay mangangaral ayon sa kalaman ng aming dakilang guro na ang bansa na ito ay bansang Pilipinas, tapos kayo dyan mga bashers, sabihin nyo kami mga kulto? May kulto ba na nakakaalam sa mga hiwaga ng Diyos? Di ba ang kulto walang alam sa hiwaga ng Diyos yan? Kung ano-ano na lang ang mga ritual na ginagawa. Kasi yung kulto, sa definition ng dictionary, cult is a religious ritual. So kung ano na lang ng mga ritual ng mga nasa religious group, ritual na hindi naman ayon sa gawain ng Diyos, paano tayo maging matuwid niyan? Kaya sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, walang ritual. Kasi ito lang yung katotohanan na sabihin kung ano yung mga panukala, lalong-lalo na ang magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya pag nandyan na yung kaharian ng Diyos, hindi man yan gagalaw, mga kapatid, kung walang mamuno, kung walang hari. Ano ba ang diwa ng kaharian? Mayroong hari. Ngayon, yung kaharian ng Diyos ay nandito na. Paano yan gagalaw kung walang hari? At paano din gagalaw ang Diyos na Espiritu kung walang katawan na kanyang bigyan ng kanyang diktasyon? And speaking of dictation, paano ba magdikta ng Diyos sa tao? Tulad ba ng isang tao na diktahan niya ang isang tao? Meron silang dalawang katawan na titingnan natin. Pero iba ang Diyos, mga kapatid, pag magdikta sa tao, papasok siya sa diwa ng tao. Papasok siya sa puso at isipan ng tao. Yung kanyang banal na espiritu ay papasok sa tao, sa kanya diktahan yung tao. Tingnan nyo yung masamang espiritu. Paano siya makapagdikta sa tao? Di ba pumasok sa tao? Kaya na demons possessed. Yung masamang espiritu nagdikta sa tao, pumasok sa tao, ano pa kaya ang Diyos higit sa lahat? Kaya mga kapatid, lilinawin ko lang na hindi natin mapipigilan ang Diyos kung meron siyang pipiliin na katawan para mamuno sa kaniyang kaharian. Structural na ngayon ang kaharian ng Diyos. May mga hari at mga reyna. Paano gagalaw ang mga hari at mga reyna kung walang mamuno sa kabuuan? Kung hayaan lang natin na espiritu ang mamuno. Kung espiritu lang Diyos ang mamuno, ay hindi na sana siya maghanap ng katawan noon. Tulad kay David. Tulad kay Jesus Christ. Tulad sa mga naging hari sa Israel. Hindi na sana siya magpili ng lineage ng kanyang magiging sugo o suguin niya para mamuno sa panggobyerno ng Diyos kung walang katawan. Tayo nga, yung mga tao, tayo'y tinawag na
Ecclesiam, iglesia, ibig sabihin katawan. Di ba mayroon tayong katawan, buhay na katawan, tapos yung ulo walang katawan? Ay hindi po yan pwede mga kapatid. Ay titinan lang po natin para hindi tayo malito kung ano yung pattern noon. Kasi pag yung tao na pipiliin ng Diyos, ang mga tao din, kumuna kaisipan, maghahanap na kaagad ng kapangyarihan. Tulad ba ng mga tao noon? Nung nakita nila si Jesus, naghanap ng palatandaan. Ano yung palatandaan na hinanap nila kapangyarihan? Nagpakita nga siya ng kapangyarihan, pero hindi pa rin naniwala. Kahit pakitaan pa ng mga tao ng kapangyarihan, kung Diyos rin ang magpatigas sa kanilang diwa at isipan, wala. Walang saysay yung pagpakita ng Diyos ng palatandaan. Kung Diyos din ang magpatigas na puso ng tao. Kaya unang-una hingiin natin ang kanyang patnubay, ang kaliwanagan sa ating isipan para lubusan nating maintindihan ang mga hiwaga ng Diyos, mga kapatid. Kaya yun po ang istorya noon na ang Diyos ay maghahanap ng chosen one. Kaya nga, sa panahon ni Jesus, wala man siyang asawa, wala man siyang anak. So walang mapag-iwanan sa banal na espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ito ng ating dakilang guro, Malari Philemon Undo Kriam Bonanza. Tulad ni Dr. Rizal, walang anak, kaya walang mapag-iwanan ng kanyang banal na espiritu, kasi ang pattern na hindi po mawawala, from a father to a son. Succession ang istorya sa kaharian ng Diyos. Hindi yung espiritu lang ang mamuno, na kanya-kanya na lang galaw yung mga tao. Ang Diyos magpili yung tao na nakatadhana. Si Malari, meron ng mga anak. Maraming mga anak na lalaki, tapos walang tagapagmana sa pamunuan o authority. So ngayon, ano ang kapangyarihan sa tao na mamuno sa kaharian ng Diyos? Meron bang kapangyarihan? Hintayin natin. Huwag lang tayong magmamadali. Kasi unang-una dyan, kung hindi natin alamin ang mga hiwaga ng Diyos, totoo sinabi na, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Pagkatapos yung the end, wala na bang new beginning? Meron na namang mga, tingnan mo yung end. Speaking of the beginning, okay. Ano ba ang beginning sa mundo? Creation time. 7,000 years, 6,000 years. Pang 7 milenyo, natapos ng Diyos ang kanyang ginawa. Yun ang Omega, natapos. Nung natapos na yung unang linggo ng Diyos, wala na bang susunod? Istorya na naman ng Diyos sa second week. Mayroong first millennium, the beginning. Ngayon, ang panahon natin, Omega. We are at the Omega time, pang 7 milenyo. Pagkatapos ng 7 milenyo, wala na bang istorya? Meron pa, third week of God. Pagkatapos ng third week of God, na 7,000 years, meron pang fourth week of God. Tingnan mo. Bakit? Sa Latin pa may kasabihan na per omnia secula seculorum. In all throughout endless ages, ang panahon po mga kapatid ay walang katapusan. Pero yung istorya, yung nobela ng Diyos, may mga chapter na matatapos at mayroong chapter na mabubuksan as the new
beginning. Kaya sinabi ni Kristo na isulat mo sapagkat ang mga bagay na ito ay tunay at totoo. Tingnan mo, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Ngayon, nabago na ba ang lahat ng mga bagay? Wala pa. Kasi mag-uumpisa pa lang ang panukala o programa ng Diyos na babaguhin niya ang lahat ng mga bagay. So ngayon, kung hindi tayo aware sa mga pagbabago na ayon sa plano ng Diyos, so paano natin masundan ang kaniyang mga panukala na babaguhin ang lahat ng bagay? Kaya ang panahon natin mga kapatid ngayon ay ang pagbabago sa lahat ng mga bagay. Baguhin natin ang ating kaisipan, baguhin natin ang ating pagkatao. Kaya nga sa bagong taon, mayroong New Year resolution. Ano ba ang dapat baguhin? Na babaguhin ng Diyos lahat ng mga bagay. Ano yung mga bagay na kanyang babaguhin? Yung mga bagay na nagdominate ngayon sa buong mundo ayon sa panukala ng tao. Pati gobyerno nagawa ng tao, babaguhin ng Diyos. Yung kalagayan ng tao na mayroong hangganan, babaguhin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Pagbabago po yan. Kaya, bago tayo magtapos para sa susunod na programa na naman, ano yung mga pagbabago na panukala ng Diyos mga kapatid? Ito po iyon. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. So at present time, marami pang iiyak. So, kailangan mabago po yan. Papahirin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. Ibig sabihin lahat ng mga problema yan. Pag lumuluha yung tao dahil sa problema. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. O ngayon, marami pang namamatay. Ngayon, yung hindi na magkakaroon ng kamatayan, ano ang hudyat na kailan yan maganap? Mga kapatid, kailangang lalabas muna yung huling Adam sapagkat yan ang magbibigay ng buhay. Ngayon sa katauhan ni Mahal na Philemon Undok Rayang Bonanza, siya ang gumanap at naganap na yung huling Adam para magkakaroon tayo ng walang hanggang buhay na hindi na magkakaroon ng kamatayan. So anong program? Doon yan sa unang Adam. Last Adam, pangalawang Adam. Nabasahin muna natin itong plano ng Diyos. Now, kasi sinabi man niya na hindi na magkakaroon ng kamatayan, ano ang kanyang propesiya o panukala sa kamatayan? Sa 1 Corinto 15:26, sinabi, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Now, ngayon, ano ang pagbabago sa kalagayan ng tao? Sa ating katawan, ito po yon. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. So yung may kamatayan, yung ukol sa lupa. Pero yung katawan na ukol sa langit, ayan po ang pagbabago na mawala na yung kamatayan. Now, sino yung katawan na ukol sa lupa? Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay nagiging kaluluwang buhay. Yan ang ukol sa lupa.
Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. So pag magbibigay buhay, wala na ang kamatayan. Now ngayon, taga saan ba yung huling Adam? Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay taga-langit. So yan po ang pagbabago na kailangan maging espiritu ang pangalawang Adan para magbigay buhay. Para matupad yung propesiya na sa huling mga araw, ang espiritu ng Diyos ay ibubuhos saan? Sa lahat ng mga laman. Pag yung laman na nabuhusan ng banal na espiritu ng Diyos, hindi na yan magiging ukol sa lupa. Magiging ukol na yan sa langit. Maging banal para mawala na yung kamatayan. Kaya kailan niya ibabalik ang buhay? Pagkatapos ng 2,000 taon, itapos na. Nasa 2025 na po tayo. Kailangang sundan natin yung panukala ng Diyos, mga kapatid, na ang ating katawan ay mabuhusan ng banal na espiritu ng Diyos. Yung 1/3 na kanyang bayan, yun lang ang bubuhusan ng banal na espiritu ng Diyos. Kaya yung sugo, mga kapatid, sa lahat ng mga nabuhusan ng espiritu ng Diyos, mayroon dyan yung pinakapanganay. Ibig sabihin, yun ang pinakahigit sa lahat kasi chosen one. Na mayroong isa na mamuno sa lahat ng mga laman na nabuhusan ng banal na espiritu ng Diyos. Ayan po ang kalagayan sa istorya o panukala ng Diyos patungkol sa kaniyang plano na kaharian ng Diyos. Ito na po yung pinapangaral namin na nandito na sa bansang Pilipinas. Kaya susundin po natin kung sasabihin nyo paano ba kami makapasok, kasi may tanong, anong gagawin namin para makapasok sa kaharian ng Diyos? Maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ano yung katuwiran ng Diyos? Alamin natin kung ano yung totoo. Kailangan tayo ay magpakabanal sapagkat siya ay banal. Yan ang maging matuwid. Sundin natin lahat ng kanyang mga palatuntunan, kanyang mga batas, kanyang mga kautusan. Sapagkat ang buong katungkulan ng tao ay ang pagtupad ng kautusan ng Diyos. Pag hanapin ang kaharian ng Diyos, hanapin natin. Kung tayo ngayon ay nasa iba't ibang mga sikta, ay hanapin pa rin natin ang kaharian ng Diyos. Kaya hanggang sa muli, mga kapatid, dadagdagan po natin ito sa susunod na mga pagkakataon. Sa ngalan ng aming dakilang guro, mahal na Hari Filimon Ondok Riampunansa, at sa namuno ngayon sa kaharian ng Diyos, sa katauhan ni mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambunansa, at sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos, Luzon, Visayas at Mindanao, isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat.